Magandang umaga po sa ating lahat. Ipinagdiriwang natin ng may tuwa at pag-asa ang simbang gabi na ito, kalakip ng ating mga intensyon at pasasalamat sa mga biyayang natanggap natin para sa ating pangangailangan at ng ating mga mahal sa buhay. Inaanyayahan po namin kayong ihandog ang inyong panalangin at intensyon sa pag-aalay ng mga inilawang kandila sa altar. Sa pamamagitan ng mga kandilang ito, ginugunitahan natin si Kristo, ang ating liwanag, at kasama sa paglalakbay sa buhay na ito, at sa mga panalangin natin sa Diyos Ama. Ang mga kandila para sa inyong mga intensyon ay makukuha mula sa ating mga greeters. Sa itinakdang sandali, aanyayahan po kayong lumapit sa altar upang ihandog ang inyong mga kandila. Ang panalangin intensyon sa misang ito ay para sa mga solo parents. Panginoon, ipinagkatiwala namin sa iyo ngayon ang lahat ng solo parents na sa pamagitan ng iyong mga biyaya, lumaki ang mga anak na ipinagkaloob mo sa kanila nang naaayon sa iyong turo at salita. Naway bigyan mo sila ng karunungan at patnubay upang tulungan ang kanilang mga anak na lumago sa iyong larawan at tuwangis. Punuin mo sila ng pagmamahal at habang upang sila rin ay maging mabuting halimbawa para sa kanilang mga anak at akyatin sila patungo sa iyo. Naway maramdaman nila ang iyong mapagmahal na presensya sa harap ng maraming hamon bilang mga solo parents sa pamamagitan ng suporta ng pamilya at mga kaibigan. At naway hindi nila malimutan ang pinakamalaking pagpala na ibinigay mo sa kanila at kanilang mga anak. Amen. Amen. Inaanyayahan po ngayon ang lahat na nagnais ialay ang kanilang sinindihang kandila at intensyon na lumapit sa altar. Shine in your truth.
Magsiluhod para sa panalangin kay Jesus ang banal na salita. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Jesus, banal na salitang nagkatawang tao, buhat sa simula ay nararayan na. Mula po noong una, ikaw ang anak, kaisa ng Ama at ng Espiritu, tatlong persona, iisang Diyos. Ngunit sa kaganapan ng panahon, ikaw na siyang naglalang sa tao ay naging tao ring totoo. Sa pamamagitan ng Diyos Espiritu Santo at ni Maria, ikaw ay iniluwal bilang si Jesus, ang banal na salitang nagkatawang tao. Pumarito ka sa daigdig upang iligtas ang sangkatauhan, gayon din para ipamalas kung paano mamuhay at magmahal. Kalaunay mararanasan naming ang pag-ibig at pag-iral. Mahal naming Jesus, buhay na salita, turuan kaming sumunod sa iyong kalooban upang ang paggiliw naming daan ay maging katotohanan. Hindi kailanman mawawaglit sa pagsambit o awitan. Dumudulog kami sa panalangin at tayo'y nagkakatipan, kasama ng Ama at Espiritong Banal. Sa pag-ibig maging paglilingkod, tayo'y magkakabuklod, kapiling ng ating mga kapatid at kapwa, lalo na ng mga nangangailangan ng pagkalinga, sapagkat kung ano ang ginawa namin sa isa't isa, ay ginawa rin namin sa iyo. Sa iyong pangalan, dumadalangin kami sa anong paraan at palagi. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagbati ng kapayapaan at tuwa sa ating lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live streaming dito sa Pandioceses na Dambana ni Jesus, ang banal na salita sa Christ the King Mission Seminary. Tayo po ngayon ay nasa ika-4 na araw ng Misa de Gallio. Pamumunuan ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Aris Martin, SVD. Magsitayo po para sa pasimula ng misa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa ika-4 na araw ng ating paghahanda para sa pagsilang ng Mesiyas, lulutang ang mag-asawang Zechariah at Elizabeth at sila ay si Elizabeth ay magdadalang tao sa kabila ng kanyang pagiging matanda na. Ito ay kababalaghan ng Diyos.
at sa ating buhay na pangyayari ng Diyos ang mga kababalaghan pag tayo ay matuwid. Sa simula ng ating pagdiriwang, ipaghanda natin ang ating mga sarili. Aminin natin yung ating pangangailangan sa Diyos na punong-puno ng habag at pagsumikapan nating maging matuwid nang ang Diyos ay mapangyayari ang mga bagay sa ating buhay. Ipaghanda natin ang ating mga sarili, humingi tayo ng kapatawaran at awa mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating maraming pagkakasala at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na ang anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Ama. Amen. Manalangin tayo. Ating ibulong sa Diyos ang ating mga panalangin. Mga taong mahal natin sa ating buhay ay nilalapit sa Kanya. Ang mga milagrong ninanais natin. Ama naming makapangyarihan, loobin mong kami tuwangan ng banal na panalangin ng mahal na Birhen upang kami lumaya sa lahat ng panganib at makapanatili sa iyong kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Zora, ay may isang lalaking Manoa ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon wala kang anak. Ngunit hindi magtatagal,
maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak at titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo. Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ang isang propeta ng Diyos. Parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, nititikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoah. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata at patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sa'yo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa'yo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inaasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangi ay ihahayag ko sa madla. Sa pulpas sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan, hanggang ngayoy sinasambit ang gawa mong hinangaan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Magsitayo bilang paggalang ng mabuting balita. Sa ngakang ugat ni Jese, taga-akay ng marami, halina't tubusin kami.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalay Zacarias sa pangkat ni Abias. At mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntunin mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang, samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo sa gawing kanan ng dambanang susunugin ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanyang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga anak, ang mga ama at mga anak, at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko mapatitiyak na mangyayari ito, sapagkat ako'y napakatanda na, at gayon din ang aking asawa?" Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang iatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko sa iyo. At ngayon mabibingi ka at hindi ka makapagsalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad sa pagdating ng takdang panahon." Samantalang naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao, nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng ganon sa loob ng templo. Pagkalabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyales na lamang ang ginagamit niya, kaya natanto nila na nakakita siya ng panginain at siya'y nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. "Ngayoy nilingap ako ng Panginoon," wika ni Elizabeth. "Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat at advance Merry Christmas. Sana ay gising na gising kayo. May 2 klase daw ang taong nagsisimbang gabi sa madaling araw. Isa yung bata na mukhang matanda na. Pangalawa,
yung matanda na mukhang bata. Ayan, tignan mo yung katabi mo. Ano siya? Anong mukhang meron siya? Siya ba yung bata? Na mukhang matanda na? O yung matanda na mukhang bata? Alam niyo po, isa sa pinakamamahaling mga negosyo ngayon ay yung pagpabata. Kasi lahat tayo ayaw tumanda. Ito yung parang, sinong matutuwa pag sasabihin ka, "Uy, ang tanda-tanda na ng mukha mo." Sinong matutuwa pag sasabihin sa'yo, "Ba't tumanda ka ng ganyan?" Huwag kayong mahiya pag kayo'y tumatanda. Akala natin, ang pagpapala ay nasa mga bata lamang. Akala natin, ang mga kabataan, sila lamang ang pag-asa ng bayan. Totoo naman yun, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. But it does not erase the fact that kahit ikaw ay matanda na, pag-asa ka pa rin. And we don't realize na kahit tayo matanda na, the best is yet to come. Akala ninyo, nakita nyo na lahat? Akala ninyo, na-memorize nyo na lahat? Akala ninyo, wala na kayong gagawin kundi mag-aantay na lang kayo kung kailan kayo tatawagin ng Diyos? No. We don't realize that still a lot of miracles we have not seen. And so, old age is not a curse. Actually, it is a blessing. It is filled with hope if only may isang kondisyon. Ang tunay na nagpapabata ay katapatan sa Diyos. Faithfulness to God. And we realize these are the qualities of couples in the readings of today. Sa unang pagbasa, may dalawang mag-asawa, hindi biniyayaan ng anak, pero dahil sa kanilang katapatan sa Diyos, nagdalang tao pa rin sila. Naramdaman pa rin nila na sila'y batang-bata at nagkaroon ng supling. In the gospel of today, very clearly, mayroong may mag-asawa. Si Zacarias, nang ibig sabihin ng Zacarias, God remembers, naaalala ng Diyos. Pero it becomes a kind of irony sapagkat ang tanda-tanda na niya, tila baga hindi naaalala ng Diyos ang kanyang mga dasal. At meron ding yung kanyang asawa ni si Elizabeth, ang ibig sabihin ng Elizabeth ay nag-uumapaw ang Diyos. Pero tila bagang irony din ito sapagkat paano mag-uumapaw ang Diyos kay Elizabeth na isang baog, walang anak, walang bunga, paano mag-uumapaw ang Diyos? Pero sa kabila ng pagiging baog ni Elizabeth, tandaan ninyo, pwede sana na sa simula pa lang, dahil alam na ni Zacarias, huminto na siyang magdasal. Pwede sana na hiniwalayan na ni Zacarias si Elizabeth. Pero hindi niya hiniwalayan, nagdasal pa rin siya na magkaroon ng anak. At naging tapat siya sa Diyos. Imagine that faith of Zechariah. Alam na niyang baog yung kanyang asawa. Kung ang gugustuhin lang pala niya ay magkaroon ng anak, dapat hiniwala na yan niya at nagkaroon ng asawa nung bata pa sila. Pero hindi. Alam na niyang baog yung kanyang asawa, nagdarasal pa rin siya na magkakaroon ng anak at hindi niya hiniwalayan yung kanyang asawa. At yun ang nagpabata sa kanya. Hanggang sa nung advance in age, ibig sabihin, mga 60. Sino ang mga more than 60 ngayon dito? Ibig sabihin, advance na tayo, advance na kayo. Wala na, nasa takip silim na, nag-aantay na lang. At marahil si Zacarias, huminto na siyang magdasal. Anyway, hindi ko na rin hiniwalayan ang aking asawa. Paninindigan ko na lang ito. 60 years old na kami.
Hindi lamang baog yung asawa ko, matanda na siya. At hindi na ako magdadasal tungkol sa amin. At a time na huminto na siguro siyang magdasal. At a time na hindi lang baog yung kanyang asawa, kundi nag-menopause na. At a time that prayers are not expected to be answered anymore. At that time, nagkaroon ng draw lots. You know what that draw lots means? Yung palabunutan. There were about 18 to 20,000 priests. And only one is allowed to enter a year doon sa Holy of Holies. Ibig sabihin, may mga pari talaga na sa buong buhay nila, hindi man nila naranasan na mag-offer doon sa Holy of Holies. At sa kanyang katandaan, at hindi na nag-e-expect si Zechariah, nabunot siya. Can you imagine? Nabunot siya. Patanda na siya. Nabunot siya. Ni hindi rin siguro sumagi sa kanyang isip na ito na yung pagkakataon. Pero nung nabunot siya, pagpasok niya sa Holy of Holies, hindi lamang yung ordinary rite ang nangyari, pero nagpakita sa kanya ang anghel. At nung nagpakita sa kanya ang anghel, sabi niya, magalak ka, Zechariah, sapagkat dininig na ng Diyos ang iyong dasal. Magkakaanak si Elizabeth. At marahil ang una niyang ginawa, tumawa siya at hindi naniwala. Ano to, joke? Hindi na ako nagdarasal. Matanda ng asawa ko. Baog na. And so dahil hindi naniwala si Zacarias, pinatahimik siya ng Diyos at naging pipi siya. And oftentimes, this is what happens in our life. It is at a certain point in our life when we don't pray anymore. When we don't expect anything anymore from God, that God surprises us. Grabe ang timing ng Diyos. At that point, yung mga taong nasa labas, nag-aantay, bakit kaya ang tagal-tagal ni Zacarias na mag-offer? Sobrang dibdiban naman yung kanyang pagdarasal. And then when Zacarias moved out from the Holy of Holies, hindi na siya makapagsalita. At doon, na-realize ng mga tao, may pangitain, may niluluto ang Diyos. Sa pagsilang ni Juan Bautista, miraculously, magkakaroon ng mas malaking milagro at mamamangha na lang tayo. Sa mga pagkakataon siguro na pagod na tayo, na hindi na tayo makagising ng umaga sa madaling araw, sa mga pagkakataon na pagod na tayong magdasal, maging tapat ka lang sa Diyos. At alam ng Diyos ang hinaing ng iyong puso. Sa ating katandahan, look forward for how God would answer our prayers or how Jesus on Christmas becomes the answer to our prayer. Nakakatuwa po kasi kahapon, ako po ay nagmisa sa mga retired at mga sick na mga madre sa RBM. Retired na. So, ang simbang gabi nila, 5:30. So, medyo mas late. So, tuwang-tuwa ako kasi hindi ako maagang nagising. Pagdating ko po doon, can you imagine yung mga retired? I was expecting na natutulog kasi karamihan naman, pasensya na po ha, tabi-tabi lang po, karamihan po sa mga matatanda na nagsisimba, or may mga matatanda na nagsisimba na dahil hindi na sila makatulog, magsimbang gabi na lang kasi hindi rin naman ako makatulog. Totoo ba yun? Pagdating sa simbahan, pag nagsomili na yung pare, ayan, oras na ng tulugan. So, pagdating ko kahapon, medyo handap-handap na yung mga sister. Pagkatapos naalala ko, sabi ko sa kanya, ginising ko sa sila sa pamamagitan ng pagsasaad siguro ng, sabi nila, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Sabi ko, hindi. Totoo yun, pero may kulang. That is only a half-truth.
ang mga matatanda gaya ninyo ang pag-asa ng bayan. The best is yet to come. And so I started to sing. May kanta na na marahil, malamang hindi na alam ng mga batang ito. Pero ramdam na ramdam ko yung mga may nakakaalam. Awitin nyo nga kasi nagpapaalala sa atin ng ating mga edad. Yung bata ako, laging kinakanta ito sa caroling. Ang unang lyrics ay sabi ay, soft as the voice of an angel. Alam nyo? Breathing a lesson on her. Yung mga hindi kumakantang matatanda, huwag kayong magsinungaling sa edad ninyo. Oh, with a gentle persuasion, whispers her comforting word. Ang pinaka, wait till the darkness is over. Wait till the tempest is done. Hope for the sunshine tomorrow after the darkness is gone. Whispering hope, oh how well come thy voice, making my heart in its sorrow rejoice. You can just imagine the heart of Zechariah and Elizabeth, of Manoah and his wife. In the darkest part of their life comes the fulfillment of a beautiful promise. That is what we are celebrating at a time when we don't expect prayers to be answered. Then God surprises us with John and eventually with Jesus. Christmas is a time of God fulfilling His promise. Even in our old age, Christmas is a time to rejoice sapagkat totoo na si Zechariah, God remembers again. Sapagkat totoo na si Elizabeth is a representative, ang mukha ng nag-uumapaw na Diyos. Ang mag-asawang ito, ang mukha ng pag-asa. Amen. Magsitayo po tayong lahat at ating ipahayag ang ating pananam. Dumulog tayo sa kabutihang loob ng ating Ama na kailanmay hindi magmamaliw. Sa tamang panahon, Kanyang ipagkakaloob ang mga adhikain at pangarap ng Kanyang bayan. Panginoon, biyayaan mo kami. Panginoon, biyayaan mo kami. Patuloy nawang maging matatag ang mga namumuno sa ating simbahan na manindigan sa katotohanan at pagtatanggol ng karapatang pantao. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Magsumikap nawa ang mga namamahala sa ating pamayanan tungo sa ikauunlad at ikabubuti ng bawat pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Kalingain nawa ng mga magulang ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang pag-ibig at pagsusumikap na magkaroon sila ng maayos na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Pagpalain nawa ng Panginoon ang mga mag-asawang naghihintay na mabiyayaan ng anak na kanilang pinapanabikang arugain at mahalin. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Patuloyin nawa ng Diyos sa buhay na walang hanggan ang mga kapatid nating yumauna. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan,
ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Ama, patuloy mo nawang biyayaan ang aming sambayanan at sa pag-alay namin ng makaloob mo, kami rin naway magsilbing biyaya at mukha ng kagandahang loob at pag-asa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin tayo mga kapatid upang ang ating pag-aalay ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon nitong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga nakahain sa dambana. Itong aming abang nakayanan ay magkamit nawa ng kapupunang kabanalan na idinudulot ng iyong kapangyarihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumanyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabigan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Sa pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayoy pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Sa ngalan
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Elias na aming Obispo, ang tanang kaparian at ang iyong bayang tinipong ngayong umagang ito. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mapumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, kaisa ni San Jose at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Tayo ay mga anak ng Diyos at magkaroon tayo ng lakas na loob na lumapit sa Kanya at dasalin ang dasal na tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Mapa
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Mga kapatid, narito ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo, pinaghati-hati para muli tayong mabuo. Siya ang kasagutan sa ating mga dasal. Siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong inaanyayahan at tatanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, bilang pagtanaw ng utang na loob sa aming pinagsaluhan, kami ay panatilihin mong nananabik sa mga darating mong bigay upang mapaghandaan naming tanggapin ng marangal ang pagsilang ng aming manunubos na mahal, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Magsiyo ko kayo at hilingin ang pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagpala, ipagkaloob mong makilala ng inyong bayan ang ipinahayag na sinampalatayanan at mahalin ang tinanggap sa pagdiriwang na banal na pakikinabang sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain at ingatan nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.